ko, 2,000 times 12, 24,000 Ikaw ang engineer times eh. 20. Tama, 480. Oo. Engineer eh. So, for today, ang pag-uusapan natin ay financial independence, which is pagdating sa retirement, di ba? So, naisip namin to dahil nag-guest ka sa isang... Nag-guest ako sa isang programa sa radyo sa DCWB at tinanong po ni Ma'am Susan Enriquez, Oo. di ba? Kay Susan tayo. Ay, kung kailan daw ba dapat nagsisimula mag-ipon para or mag-invest para sa retirement. Para sa akin, Okay, kailangan as soon magmamat as lang ako. possible. As soon as possible. O bakit? As soon as possible. Kasi the earlier you start, the smaller the amount that you need para mag-invest, para you can leverage on the power Ang of lalim naman ng compounding. leverage. Ano yung leverage? Parang you can take advantage nung compounding interest. Or parang you have all the time, you have a lot of time to ride through market volatility, yung ups and downs sa market, di ba? Hindi ka kakabahan kasi ang tagal mo na sa market. Kasi matagal-tagal pa no, maski mag-recession, no? Oo, kasi kunwari nag-invest ka for retirement ngayon and you're going to retire in 5 years time. Tapos biglang nagkaroon ng pandemic, sa market, wala. Mga kalahati na yung Oo. o nag-recession, di ba? Yes. Kalahati agad portfolio mo no. So, yun yung sinasabi natin. Versus, kung magsa-start ka mag-save for retirement, pero yung retirement mo 30 years from now pa, kahit na pandemic, mag-recession, pandemic, wag naman po. nagkaroon ka ng enough time para mabawi or mahintay na bumawi yung market para mag-grow pa rin yung portfolio mo. Tama. At having said that, okay, nagmat din ako ng konti, no? Halimbawa, yung iba kasi sinasabi, may SSS naman, bukod sa retirement. Yes. Nag-compute ako. Halimbawa lang, ang inaasa mong SSS, no, at age 60, diba? So, kunwari mga 30 years pa from now. At age 60 or pagka-retire mo, which is 30 years from now, kung inaasa mo na 11,000 ang matatanggap mong pensyon, syempre, pag nag-retire ka, 60 plus or 60, 11,000 matatanggap mo, di ba? Yung 11,000 at age 60, hindi yun the same 11,000 na matatanggap mo ngayon. Kasi may inflation. May inflation. Yes, you can get 11 pieces of 1,000 pesos. Okay. Pero yung value nun, with inflation, para ka lang nakakatanggap ng 1,900. Ang liit lang. Ngayon, per month. So, kumbaga, ayun na nga. Although 11,000 yung matatanggap mo, pagka-retiro mo, yung value nun o yung mabibili lang ng 11,000 at that time, para lang 2,000 pesos worth yung mabibili mo. So, siguro meron tayong caveat dito, no? Kasi sa SSS pension, meron siyang ceiling. So, kasi yung pension mo naman sa SSS, nakadepende talaga yan sa sweldo mo, saka kung gaano ka katagal na empleyado. Pero kasi, yung creditable salary, meron siyang limit. So, kahit na sobrang laki na nung sweldo mo, meron siyang ceiling na hanggang ganito lang. Oo, yung pension mo. Which I think right now is at around 15,000 kung ma-maximize mo. Pero, in 30 years time, hindi natin alam. Yung 15,000 mo in 30 years time, para ka lang nakakatanggap ng 2,600 ngayon. Oo. At saka, yun nga, hindi tayo guaranteed na itataas ba ni SSS yung ceiling. Kasi yung 15,000 na yan, for several years na yan nagkaroon na tayo ng mga inflation plus. Ang ginawang solusyon ni SSS, meron sila ng SSS Pension Booster na voluntary payment para by the time that you retire, meron kang additional na money na matatanggap on top of your pension
depende doon sa performance nung fund nila, nung SSS na fund. So parang nag-invest ka din. Exactly. Sabi ko nga, hello sa mga taga-SSS, bibigyan namin kayo ng chance na i-defend yung SSS Pension Booster. Pero kasi para sa akin, kung mag-SSS Pension Booster ka, might as well mag-invest na lang sa mga mutual funds or sa stocks kasi itong mga to may historical performance. So alam mo, or in a way may expectations ka kung ano yung magiging performance niya. Si SSS Pension Booster kasi, ang ayaw ko sa kanya, medyo kulang siya ng transparency. Hindi ba alam kung saan ilalagay? Kasi sabi mga conservative securities, etc. Conservative. Pero hindi rin sila masipag maglabas ng ano na yung performance. Versus sa mga funds ngayon na every month, no? Meron silang performance na, kumbaga yung mga fact sheet, mga key information and investment disclosure statement, so alam ko anong laman, ganon. So mas makikita mo nga, di ba? Nako-compare nga siya sa Pag-ibig MP2 kasi si Pag-ibig MP2 masipag maglabas ng data, di ba? At saka alam mo, in a way transparent si Pag-ibig dahil alam mo yung kinikita niya is based dun sa mga bayad nung mga nagpag-ibig loan, 'di ba? So I would say na if you want to prepare for your retirement as early as possible, you have to find a place kung saan pwede kang maglagay ng pera kahit na maliit lang. Kasi baka ang iniisip, accessible, tsaka convenient, maganda yung return. At saka, hindi ganun kalaki yung kailangan na invest. Kasi may nakausap ako, sabi niya, saka na ako start mag-invest for retirement kapag malaki na yung sweldo ko. Kasi ina-assume niya, kailangan mo ng malaking pera para mag-invest for your retirement. Kasi sinasabi niya, syempre retirement yan, dapat million yan, di ba? Kasi pag nag-retire ako, kailangan ko ng malaking pera dahil na ako magtatrabaho noon. Pero the fact is, kapag maaga ka nagsimula, several years yung i-grow ng pera mo, kahit na sobrang liit lang nung nilagay mo ngayon, because the market usually always goes up. The market goes up. Recover over the long term. Over the long term. Meron kang significant na returns after 30, 40, 50 years. No? And given that, nagbat ako ng konti. Okay, sige. Bigyan natin ng actual numbers. Sige, para makita natin For example, nag-start ka ng 1,000 a month. Diba? 1,000 a month. 500 per payday, kayang-kaya yan. Although, caveat lang, sa market ngayon, you can start investing sa mga UITS. Meron niyang as little as 100 pesos. As little as 50 pesos nga, di ba? 50 pesos sa GCash ba yun? Sa GCash, So, walang rason na hindi mag-invest. So, 1,000 a month. So, 1,000 a month. 1,000 a month for 30 years. Ganun lang. Kumbaga, automatic investing lang. At an average of 10%. Siyempre, may highs yan, may lows yan. But average mo for 30 years, 10%. Yung 1,000 a month mo, ikay makaka-invest and total market value of 1.97 million. So yung 1,000 a month mo after 30 years, 1.97 million. Almost 2 million. Okay. Pwede na. Di ba? So, what if nag-invest ka lang for 20 years pero gusto mong bumawi, 2,000 a month yung ininvest mo. Ito yung math. 2,000, doble. Diba? Doble, no? Pero atrasado ka na ng 10 years. Naghintay ka ng 10 years. Kasi parang party-party ka pa or feeling mo parang ang liit pa ng sahod mo, whatever, di ba? Ito na. So, 24,000 a year for 20 years at the same rate. Na 10%. 10%, 1.37 million. 1.37 million lang versus sa 1.97. Na mas maliit, pero mas matagal. So, ang lamang ng maaga is 600,000 pesos. So, baka rin yun. Just because nag-start siya ng 10 years earlier, meron siya more than 600,000. Maski mas maliit yung amount niya. Kung mga kalahati. At saka ang interesting pa dyan, di ba 1,000 a month for 30 years? Yes. So that's 360,000 lahat yung total na ininvest niya. Yung isa, 2,000 for 20 years. Which means, magkano lahat yung ininvest niya?
480. So mas malaki na nga yung ininvest niya, Mas maliit pa yung value. mas maliit pa yung kinita niya. Tama ba yung math ko? 2,000 times 12, 24,000 Ikaw ang engineer times 20. Tama, 480. Oo. Ikaw ang engineer eh. Di ba? Mas malaki na nga yung ininvest niya, mas maliit pa yung returns niya, 1.3 lang. Di ba? So, yun yung beauty ng pagsa-start ng maaga. Okay? Yes, totoo yan. So, sa isip nyo, paano mag-retire sa 1.97 million? Pero kasi 1,000 a month lang yon. Oo. Eh di, what if gawin mong 1,500 a month after 1 year? So, Oo. every year, dinadagdagan mo ng 500. Siyempre, tumataas naman ang Pwede sweldo rin. mo eh. Or, o pwede din yung mga bonus, a portion of that. Oo, Diba? Kapag oo. may mga buhos-buhos ka, kumbaga, i-boost mo rin siya. Parang immune booster. Oo, Mas malaki tama. yun. At saka, di ba, isip nyo, 1,000 a month, 1.97. Pag ginawa mong 2,000 a month yon, hindi 3.8 yon. Hindi magta-times 2 yung returns mo. Kasi, meron kang compounding eh. So, kung Yes. 2,000 a month for 30 years, magkano ang magiging fund niya after 30 years? 2,000 a month for Oo. 30 years. Teka lang So, 2,000, so 24,000 per year. Okay, at 10%. Alright. 3.97 na. Di ba, hindi times 2. Kasi di ba, 1,000 a month for 30 years, 1.97. Pero Oo. 2,000 a month for 30 years, Times to the amount, pero from 1.97, naging 3.97. di ba? Plus 2 million yun. Yes. Wow! So the earlier you start, the better. Yun yung number 1. Ngayon, kung naging habit mo na siya na mag-invest kahit na maliit lang, ang next step mo is itaas mo kung ano yung comfortable sa'yo, no? Itaas Yes. mo yung ini-invest mo kasi that will really give you the opportunity na tumaas yung potential retirement fund mo. Ang ginagawa ng iba, kada meron silang salary adjustment, Oo. 'di ba? Salary increase. Hindi naman lahat, but a portion of the salary increase inaalat nila for investing. Ganon. Kasi bakit nga naman? Sabihin na lang natin, kunwari, sahod natin is 25,000, tapos naging, kunwari, 27,000. Nabuhay ka na naman ng 25,000 for the longest time. Oo. Di ba? So, kaya mo pa rin mabuhay, di ba? Of course, kunwari, 1,000 pang invest, 1,000 pang, pang splurge ng konti. So, ayun. So, yun ang ginagawa ng iba. At So, saka, yeah. dagdag din doon, apart from starting early, yung consistency. Oo. Yung consistency, di ba? At saka, mahirap mag-time ng market, ha? So, just make it, every month lang, yung tinatawag na peso cost average. So, bili-bili lang, di ba? Tsaka Kasi time-tested 30 na years yung Yes. peso cost average or yung cost averaging method. That's no? right. Na it gives not really the most optimal but acceptable returns. No? The point is, yung stress mo in watching the market, Oo. pwedeng matanggal. Oo, di Oo. ba? Kasi especially if you are investing in fund, mutual fund or a UITF, yes. kasi yung fund manager na yung didiskarte sa market. Basta ikaw, consistent ka lang na nag-i-invest. Yes. Pero pag if Right. you're investing sa mga individual na stock, medyo yun, may medyo kailangan nire-rebalance mo, medyo may konting monitoring. But still, okay pa rin yun for retirement. At saka, lastly, yes, you're investing for retirement very early. Kasi inisip mo, paano yung mga ibang goals ko? Oo. Kasi pera mo naman yan. So, for example, you're investing for retirement. After 10 years, gusto mong bumili ng bahay. Pwede kang kumurot dun sa retirement fund mo. Kasi yung bahay, mag-earn naman yan ng equity. May price appreciation din yan. Na pwede mong ibenta upon retirement. Upon retirement. Kasi when you retire, pwede mong ibenta yung bahay mo kasi kayo na lang ng asawa mo, di ba? Wala na yung mga anak mo. Magda-downsize ka na. Magda-downsize ka. Oo. Bumili ka ngayon ng Bungalow, apartment. 1-bedroom house, di Or ba? condo. Or condo, di ba? So, hindi naman yan sobrang strict na itong pera na to para sa retirement. Pera mo pa rin yan di ba? Yes. So, or lupa, bumili ka ng lupa, land banking, pwede rin yun. Or, kunwari, at the age of 55, pwede kang kumurot dun sa pang-retirement fund mo para mag-start ng negosyo.
Oo. Kasi pang-retirement pa rin yun Yes. Later on, when you retire, you have a running business na magpo-provide ng cash flow, di ba? So, hindi siya tipong nakakahon na sa retirement at the age of 60 mo lang siya gagalawin. Oo, It's ating there gagastusin. para meron kang starting capital for whatever asset that you want to buy or whatever business that you want to build that will help you in your retirement years. Yes. Kumbaga, pwedeng i-repurpose. Repurpose, yes. Ayun. Oo. Di ba? So, yeah, ayun I think po. hindi na kailangan tanungin kung kailan ba dapat mag-start mag-invest for retirement. Oo. The answer will always be as early as possible. Yes. But- As possible. Baka kasi wala silang motivation. So, hopefully, yung mga nasabi natin na reason or na-discuss is enough for them to be motivated na, oo nga, sige na nga, magsisimula na ako. Oo. Kasi, Tayo, 1,000. unang-una, maliit lang naman yung kailangan. Yeah. No, hindi mo kailangan magsimula ng mga 5,000 a month. No, hindi. Kahit Or na, isang malaking boost na 500,000. hindi rin kailangan na lump sum. Oo. So, kahit na maliit, pero consistent at sa isang asset na merong historical performance, no, Yes. na like mga funds at saka sabihin na natin mga blue chip stocks, di ba? So, hindi yung ilalagay nila sa, kunwari, sa mga crypto na wala pa talaga silang sabihin na natin na stability, no? Volatile yan. Medyo volatile. So, yung mga time-tested. Yes. Tapos, hindi rin naman kailangang sa isang lugar lang. Pwede naman diversified. So, pwede sila magpang-ibig MP2, di ba? May funds, tapos may konting stocks. May local, May local, may global. So, all of it can help you create a significant amount for your retirement. And yun nga, hindi naman yan nakakahon na pang-retirement. If you need to repurpose it in the future, it's still your money. So, as long as smart yung decision, no? Hindi yung tipong, mag-around the world tayo. Hindi pwede kasi nga para sa retirement. So, you can repurpose it for acquiring assets for business. For business or for real estate that can help you with your retirement, no? So ganun lang siya. That's right. And of course, andito kami Wealth RT para tulungan kayo mag-compute kung magkano ba talaga yung Ang kailangan, no? i-invest, no? Kasi parang parang ang retirement funding parang gamot yan. Kailangan may right dosage yan or right amount per month. So, given Tama. your retirement goals, kung saan, kailan, ayan, we're here to help you compute that. And of course, kami na rin po maghahanap ng pinakamaganda at mainam na investment funds or outlet para po sa inyo for your safe, happy, and secure retirement na hindi kayo nai-stress. Oo, At tama. may kirali sa labas ng SSS para lang sa dagdag pension. Oo. So, yun, kung gusto niyo mag-consult sa amin, mag-email lang kayo sa admin@wealthrk.com. Yes. And with that, sana ay nagustuhan niyo tong video na to. If so, then please give it a thumbs up and share it to your friends at mag-subscribe na kayo sa Wealth RK channel.